very seriously. Pero ang pinakabumenta ay ang sagot ni Clinton sa tanong ni national team player Chris Chu kung sino sa tingin ni Clinton ang mananalo sa labanang Manny Pacquiao-Miguel Cotto ngayong linggo. And of course the Pac-Man's going to win. I mean, is there any doubt? Kaya matapos ang isang oras ng masayang ugnayan, hindi maikakailang nadagdag si Hillary Clinton sa mga personalidad na hahangaan ng mamamayan, lalo na ang kabataan. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Sinabayan naman ang protesta ng mga militanteng kabataan ang pagdating ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa University of Santo Tomas kung saan ginanap ang Manila Forum. Nalusutan man nila ang mga pulis, bigo naman silang maipakita kay Clinton ang kanilang protesta. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Excited na winagayway ng mga mag-aaral ng University of Santo Tomas ang mga bandila ng Amerika at Pilipinas nang dumating doon si U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Pero sa labas ng paaralan, iba ang eksena. Hindi napansin ng mga nakabantay na pulis sa Espanya ang pagsugod ng mga militanteng kabataang ito. Pumwesto sila sa Gate 3 ng UST, pero hinarangan sila ng bus ng eskwelahan para hindi sila makita ng convoy ni Clinton. Nagsunog sila ng bandila ng Amerika bilang pagtutol sa Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. Gusto daw sana itanong ng delegasyon mula sa University of the Philippines ang tungkol sa issue, pero hindi sila napagbigyan. Hindi na natanong yung pinakamahalagang mga usapin. Ano yung pinaka-walang kwentang tanong sa tingin? Halimbawa, yung tinatanong kung sino yung crush na ni Secretary Clinton. Alam ko nakakapag-humanize yun ng mga tao, pero sa panahon na ito, hindi yun yung dapat sinasagot ng Secretary Clinton. Pinalabas naman sa auditorium ang isa sa mga estudyanteng naimbitahan ng US Embassy dahil sa kinahinala niya umanong kilos. Napaka-ironic po, kuya, kasi sasabihin nila na they're free, ang Pilipinas ay free kagaya ng Amerika na kaya nilang gawin, pero ganito nga yung nangyari sa akin. Inamin ni Dora Solmayor na itinago niya sa kanyang dibdib ang isang anti-US banner. Pero bago pa man niya ito maiwagayway, ay pinalabas na siya ng UST. Kontento na lang sana ang mga militanteng kabataan na makita ni Clinton ang kanilang protesta sa labas ng UST. Pero nang pumunta sila sa Lacson Avenue na siguradong dadaanan ng convoy, hinarangan naman sila ng 2 truck ng bumbero at mga pulis. Sa hinabahaba ng prosesyon, hindi pa rin nasilayan ng convoy ni Clinton ang mga kabataang ito. At kahit paatras sila ngayon mula sa hanay ng mga pulisya, hindi pa rin daw nagbabago ang kanilang paninindigan laban sa Amerika, lalo na sa VFA. Adrian Ayalin, Patrol ng Pilipino. Tumagal lang ng isang araw ang pagbisita sa Pilipinas ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Matapos bisitahin ang mga sinalanta ng bagyo sa Marikina kahapon, halos ubusin niya ang kanyang oras ngayong araw sa pagtugon sa mga katanungan ng mga estudyante mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano nga ba ang mga napagtagumpayan ni Clinton sa kanyang pagbisita sa Pilipinas? Alamin sa pagpapatrol ni Maria Tessa. Kahit tapos na ang forum, nagtagal pa rin ng halos kalahating oras si Secretary Clinton. Nakipag-usap siya at nakipagkamay sa mga tao. Ipinapakita ni Clinton sa mga Pilipino na nagbago na ang pakikitungo ng Amerika sa mga bansa sa mundo. There have been a lot of changes in our approach and our openness and our willingness to reach out to people with whom we do not agree. Bukas na ang Amerika sa pakikipag-usap sa North Korea at Myanmar. Dati nang binatikos ang mga bansang ito dahil sa record ng umano'y pang-aabuso sa karapatang pantao. Sa darating na araw, makikipagpulong sa unang pagkakataon ng isang Pangulo ng Amerika, si Barack Obama, sa Prime Minister ng Myanmar. Ginagawa ito ng Amerika sa harap ng pag-amin ng ASEAN na bigo ito sa pagsulong ng reforma sa Myanmar. We've tried to reverse some of the policies that were not very productive, that were really putting our country in a wrong light. But things don't happen overnight. It takes a while. Sa issue naman ng peace process sa Mindanao, sinabi ni Clinton na dapat mahanap na ang susi sa kapayapaan ngayon. Noong isang taon, idineklara ng Supreme Court na labag sa saligang batas ang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Sumiklab ang karahasan at higit 300,000 katao ang apektado. Strike while the iron is hot is an old saying. When people are in the mood and willing to make peace,
Do not sleep, do not rest until you finally get there. Pero hindi lang mga seryosong issue ang tinalakay. Nakita din ng tao ang ibang imahe ni Clinton nang pag-usapan niya ang mga personal na issue. Kaya ayon sa isang blogger, ito na ang pinakamalayang talakayan na dinaluhan ng US Secretary of State. Ayon sa mga kritiko, tila umiwas si Clinton sa mga sensitibong issue gaya ng DFA. Pero kung gagamiting basehan ng pagtanggap ng publiko, tila tumalab ang karisma ni Clinton sa mga Pilipino. Maria Ressa, ABS-CBN News. Hindi raw tatagal ng 8th round si Manny Pacquiao. Yan ang tingin ng mga coach ni Miguel Cotto. Hindi raw kasi basta-basta ang mga boksingero na dati nang napatumba ng Puerto Rican. Mula Las Vegas, Nevada, nagpapatrol, Diane Castillejo. Maganda ang gising ni Manny Pacquiao isang araw bago ang weigh-in para sa laban kay Miguel Cotto. Dahil walang problema sa timbang, masarap ang kain ni Manny sa almusal. 147 pounds pa si Pacquiao ngayon, pero pagkatapos ng practice at tulog, madali siyang makakababa sa 145 pounds. I was overweight about right now, and that was before the run, but after running weight, he was right on weight, so weight's not an issue. Kaliwat kanan pa rin ang interview para kay Pacquiao. Kanina, nag-live siya para sa mga international news agency tulad ng Yahoo Sports, ABC at ESPN. Pinasample pa siya ng kanyang pagkanta. You ask me if I love you, and I talk on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Si Miguel Cotto sumaglit rin sa arena ng MGM Grand. Dumating na rin sa Vegas ang kanyang pamilya at 2 personal chef. Sabi ni Cotto, tatalunin niya si Manny sa linggo. Hindi raw mahihirapan si Cotto na makuha ang 145 pounds dahil matagal nilang pinaghandaan ito. Yesterday he was 146 pounds. So if you put up enough money, I'll call his room and give him 2 hours and he'll come down and he'll be at a 145. So there's no issue, no problem. Ayon sa mga coach ng Puerto Rican, hindi raw basta-basta si Cotto dahil malalakas at mabibilis ang mga boksingerong tinalo niya. Tingin ng mga coach, hindi tatagal ng 8th round si Pacman. Para naman sa tanyag na boxing historian at Hall of Famer na si Bert Sugar, kritikal ang unang 3 round. Dito raw kasi magkakatalo ang 2 boksingero. Dito sa MGM Grand, tinalo ni Pacquiao sina Oscar De La Hoya at Ricky Hatton. Si Cotto naman talo sa huling laban sa MGM kay Antonio Margarito noong 2008. Samantala, tama sa timbang ang lahat ng Pinoy fighters na sasabak sa fight card sa Mandalay Bay isang araw bago ang bakbakang Cotto Pacquiao. Si Z Gores lalabanan si Luis Melendez ng Colombia. Si Mark Milligan haharap sa Mexikanong si Michelle Rosales. At si Federico Catubay kalaban si Alberto Rojas. Dahil kay Manny Pacquiao, bukas na ang daan para sa mga Pinoy fighters sa boxing capital ng mundo. Pag Pilipino ang kalaban, kinakatakutan. At sa susunod na mga araw, susubukan ng ating mga mandirigma na mamayagpag ang bandila ng Pilipinas. Diane Castillejo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Patay ang 3 hinihinalang carjacker matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Santa Ana, Maynila kaninang madaling araw. Nagpapatrol Nico Bawa. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Ilang metro lang ang layo mula sa Santa Ana Police Station na magkahabulan ang mga pulis at ang umano'y mga carjacker na ito sa kalye ng Medel pasado alas 3 sa madaling araw. Nakilala agad ng taxi driver na si Edwin Sabrido ang suspect. Tinutukan raw siya ng mga ito matapos siyang isakay sa Onyx Street. Hinampas pa raw siya ng baril sa ulo at saka sinipa palabas ng taxi at humarurot. Naghihirap na nga kami, halos wala nang pang-boundary. Tirahin pa nila. Nataon naman may rumorondang pulis na agad nakakita kay Sabrido. Patakas na sana ang taxi na minamaneho ng mga holdapper pero agad silang naharang nitong multicab ng pulis kung saan agad nagkaroon ng engkwentro. Patay agad ng 3 pero nakatakas ang isa pa nilang kasamahan. Road scaler rin natin, i-check natin kung mayroon siya ma-identify doon para matugis din yung isa sa 4 na hold up din sa kanila. Ilang minuto pa, lumitaw ang 2 babae na ito na na-hold up din daw ng mga suspect at tumakas umano papunta sa direksyon ng taxing sunod na hinold up. Nagulat kami, naglalakad kami, bigla may mano sa likod namin. Nabawi naman sa taxi ang 3 baril, patalim, pera at isang cellphone. Nakilala na isa sa mga napatay na si alias Boy Ambo habang inaalam pa ang katauhan ng mga kasama niya.
Miko Bawa, patrol ng Pilipino. Natagpo ang hubad at wala ng buhay ang isang 14 anyos na high school student sa Morong Rizal na 10 araw nang pinaghahanap. Exclusive, nagpapatrol gas sa Belgas. Naagnas na ang bangkay ni Julina Ko nang matagpuan sa masukal na bahagi ng Barangay Lagundi, Morong Rizal. Walang saplot sa katawan ang 14 anyos na biktima na pinaniniwala ang pinagsamantalan pa. Nakahawak pa kasi sa kanyang masiselang bagay. Sa maselang bagay niya at mukhang sobrang hirap at wala po itong saplot sa katawan. 10 araw nang nawawala ang biktima matapos magpaalam na bibisita lamang sa kamag-anak sa kalapit na barangay hanggang sa matagpuan ng mga residente ang kanyang bangkay. Nakita lang po namin doon siya sa gubat na kasi nangangamoy na. Wala pong intention yung kundi. Talaga. Naghihinagpis naman ang kaanak ng high school student